Kabanata 6. Niyaya si Jimmy ng isang kaibigan na mag-happy-happy sa isang disco fob. Birthday kasi ng kaibigan at napagkasunduan ng grupo nila na manood ng show. Nagpaunlak ang doktor. Matagal na rin siyang hindi nakakapunta sa ganitong lugar. Binata naman at walang masama kung magdidiversyon siya paminsan-minsan. Tuwang-tuwa ang grupo nang mag-umpisang magsayawan ang mga babaeng nakasuot lamang ng bikini. Hindi magkamayaw ang hiyawan at paswitan sa loob. Aliw na aliw ang mga lalaking nagsisipanood. Karamihan ng mga sumasayaw ay mga bata pa. Mukhang may mga gatas pa sa labi at bago pa lamang sa ganitong uri ng hanap buhay. Nang isang babae ang nagpunta sa gitna at nakihalo sa mga babaeng nagsasayaw. Makapal ang suot nitong make-up at blonde ang kulay ng buhok. Kamukha na nito halos ang singer na si Madonna sa ayos at forma. Sa sobrang kapal ng lipstick at kolorete sa mukha, hindi na makita ang tunay nitong itsura. Pero maganda ang babae. Mataas ito sa karaniwan at balingkinitan ang hubog ng katawan. Ang babae hindi naman talaga dancer na bayaran. Nanonood lamang at siguro'y nakatuwaan na makihalo sa mga nagsasayawang mga dilag. Hindi siguro napigilan ang hindi umindak sa maharot na tugtugin. Mahusay gumiling ang babae. Halatang sanay na sanay. Talo pa ang mga mananayaw na nakabikini dahil bigay na bigay ang bawat kilos. Nagsimulang magsigawan ang mga lalaking nanonood. Game ang babae. Inumpisahan nitong tanggalin isa-isa ang suot hanggang sa panloob na lamang ang matira. Patuloy ang mabilis nitong pag-indak sa maharot at nakakaaliw na tugtugin. Pero wala siyang balak na maghubad ng todo-todo. Gusto lamang niyang takamin ang mga kalalakihan. Maya-maya'y nagdilim na ang paligid bilang hudyat na tapos na ang palabas. Naghiyawan ang mga lalaking nanonood. Soli ang bayad! Harang! Nabitin kasi sila. Sige pa rin ang inuman nila Jimmy. Medyo lasing na ang mga ito at namumuhay na ang mga mata. Pero enjoy silang pare-pareho. Minsan lamang mangyari ito, kaya gusto nilang samantalahin ang pagkakataon. Mayroong lumapit sa kanila. Hi, pwedeng makijoin? Sabay-sabay na lumingon ang grupo kung sino ang nagsasalita. Hindi pa man sila nakakasagot. Humila na ng silya ang babae at umupo sa tabi nila. Hindi ba ikaw yung sumayaw kanina? Tanong ng isa. Oo, nagustuhan niyo ba? Dancer ka rin ba? Hindi. Bakit ka nagpunta sa gitna? Gusto ko lang. Bakit? May masama ba? Matapang na sagot ng babae. Ang galing mo. Talo mo pa yung ibang mga dancer. Expert talaga ako pagdating sa pagsasayaw. Sa pagsasayaw lang? Tudyo ng isa. Madalas ka bang magpunta sa mga ganitong lugar? Tanong naman ng isa. Pag naiinip ako at walang ginagawa sa bahay, lumalabas ako para at least makapag-enjoy naman ako. Okay din naman ang paraan mo ng pag-e-enjoy ah. Baka magalit ang boyfriend mo sa ginagawa mo. Papaanong magagalit? Wala naman akong boyfriend. Maniwala kami sa'yo. Kung ayaw niyong maniwala, edi wag. Hindi ko naman kayo pinipilit. Gusto mong uminom?
Kaya nga ako tumabi sa inyo dahil gusto kong makipaglasingan. Kinuha ng babae ang pitchel at nagsali ng beer sa baso. Tumungga ito at kalahati agad ang nainom. Nagkatinginan sina Jimmy. Mukhang palaban ang babae. Ano nga palang pangalan mo? Laika. Uminom uli ng beer. Kayo, anong mga pangalan nyo? Isa-isang nagpakilala ang mga lalaki. Tumingin si Laika kay Jimmy. Siya, anong pangalan niya? Siya si Jimmy Del Valle, psychiatrist yan. Pinakilala ng kaibigan ang binata. Wow, bigatin pala. Doktor, pwede ba akong magpakonsulta sa'yo? Malagkit ang pagkakatitig ni Laika sa binata. Pwedeng-pwede. Bakit? May sakit ka ba? Tugon ni Jimmy. Medyo lasing na siya, kaya umiikot na ang paningin. Hindi naman kasi siya sanay uminom, kaya madaling tamaan, kahit beer lamang ang nilalagok. Kung ikaw ang doktor, talagang magkakasakit ako para gamutin mo ko. Makahulugan ang ngiti ni Laika. Hindi nito inaalis ang pagkakatingin kay Jimmy. Ipinakikita niya na may gusto siya rito. Ganyan naman talaga siya kapag may natipuhan. Hindi siya tumitigil hanggat hindi ito nakukuha. Tunay ba yung buhok mo? Tanong ni Jimmy. Oo. Hinawakan ni Jimmy ang buhok ng babae. Tunay talaga at hindi wig. Pero hindi siya naniniwalang blonde ito. Siguro kinulayan lang. Inayos lang para maging afro ang dating. Pero bagay na bagay kay Laika. Alam ni Jimmy na morena ang babae. Napaputi lang nito ang sarili dahil sa nakalagay na make-up. Mukha tuloy tisay. Mahirap ba ang trabaho ng psychiatrist? Si Laika. Sandaling nag-isip si Jimmy. Hindi naman. Bata pa kasi ko, gusto ko na talagang maging doktor. Ito rin ang pangarap ng parents ko. Kaya nga tuwang-tuwa sila nang makatapos ako. Biglang natigilan ang binata. Parang may naalala siya sa tanong ng babae. Tinitigan ni Jimmy si Laika. Makapal na makapal ang nakapahid nitong make-up sa mukha. Pulang-pula ang labi sa lipstick. At ang mga mata at kilay ay pinahiran ng itim na eyeshadow. Kahit sino pang makakita rito, sasabihin na si Laika ay masamang uri ng babae. Marumi ang reputasyon. Isang babaeng kalad-karin. Pero sa likod ng makapal nitong make-up, kapansin-pansin ang angkin nitong alindog. May kung anong kumabog sa dibdib ni Jimmy. Aminin niya man o hindi, may naramdaman siyang attraction sa babae. Habang tinitigan ni Jimmy si Laika, napapansin niya na parang pamilyar ang mukha nito sa kanya. Alam niyang nakita na niya ito. Hindi niya nga lang matandaan kung saan. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Tanong ni Laika kay Jimmy. Ha? Sabi ko, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Para mo na akong hinuhubaran yan. Napangiti si Jimmy. Para kasing nagkita na tayo noon. Kailan? Saan? Inosenteng tanong ni Laika. Hindi ko matandaan. Naku ha, baka nga nagkita na tayo noon. Baka nakadate na kita. Baka nakasama na kitang manood ng concert. Natawa si Jimmy. Naalala ang nabulyasong concert ni Madonna.
Patuloy ang lasingan ng grupo, pero mukhang lahat ay nabihag ni Laika. Panay ang sulyap nila rito. Di ba sabi mo wala ka pang boyfriend? Baka naman pwede kaming magpresenta bilang mga boyfriends mo. Biro ng isang kasamahan ni Jimmy. Ang totoo niyan, marami kong boyfriend. Ganyan kasi ko, pag nagsawa, mabilis magpalit. Pagmamalaki ng babae. Hanga din naman ang mga lalaki sa kaprangkahan nito. Pilit sila dahil walang kiyeme. Walang kaarte-arte at mukhang kung ano ang nakikita sa itsura, ganoon din ang pag-uugali. Walang kaipokritahang itinatago. Baka naman pwede mo kaming isama sa listahan ng mga boyfriends mo. Suggest ng isa. Depende. Anong depende? Depende kung type ko kayo. Hindi ba kami type? Mayroon akong type sa inyo, pero hindi ko sasabihin. Hindi raw sasabihin. Pero buong lagkit na tumitik si Laika kay Jimmy na parang inaakit ito. Biglang nagkatuksuhan ang grupo. Oh, paano yan Jimmy? Mukhang gusto ka nitong kaibigan natin. Laika, papayag ka ba kung ihahatid ka ni Jimmy mamaya pag uwi? Hindi na niya ako kailangang ihatid dahil ako na mismo ang maghahatid sa kanya. Ha ha ha! Nagkatawanan ang grupo. Napaka-game ni Laika. May girlfriend ka na ba? Tanong ng babae kay Jimmy. Umiti si Jimmy habang namumungay ang mga mata. Meron na. Pwede ba kitang mahiram sa kanya? Hindi sumagot ang nakatawang binata. Makikihati lang naman ako. Hindi naman kita kukunin ng buo. May matitira pa rin para sa kanya kahit papano. Alam mo, masarap akong magmahal. Jimmy, pagbigyan mo na. Sambit na mga kasamahan na patuloy ang pagtatawanan. Tumayo si Jimmy para magpunta ng CR. Nagjijingle na tuloy siya sa kalokohan ng mga kaibigan. Siya pa ang napagdidiskitahang biruin. Nahihiling din siya sa mga kilos at salita ni Laika. Pero nakakatuwa naman ito at hindi nakakainis. Paglabas ni Jimmy sa CR, nagulat siya nang makita si Laika na naghihintay. Anong ginagawa mo yan? Hinihintay kita. Bakit? Gusto kita, Jimmy. Ano? Ang sabi ko, gusto kita. Bago pa nakakilos ang doktor, ay bigla na siyang hinalikan ni Laika ng madiin sa labi. Pilit kumakawala ang binata sa pagkakayakap. Pero ayaw bumitiw ng babae. At lalo pang hinigpitan ang kapit at diniinan ang halik. Lasing si Jimmy. Maalab at mainit ang labi ni Laika, kaya nadarang na rin siya. Niyakap niya at kinantihan ito ng mas mainit na halik. Mga ilang minuto sila sa ganoong ayos, nang biglang kalabitin si Jimmy ng isa niyang kasama. Hoy, bawal dito yan! Tsaka pa lamang natauhan si Jimmy. Kinurap-kurap niya ang mga mata. Nahihilo pa rin siya. Pero langhap na langhap niya ang kabanguhan ni Laika na lalong gumanda sa kanyang paningin. Bago pa muling nakakilos si Jimmy, hinila na siya nito. Teka muna sandali, saan tayo pupunta? Si Jimmy. Saan mo ba gusto? Tumatawang napailing si Jimmy. Ganyan ka ba talaga? Masyado kang agresibo?
Agresibo lang ako sa mga lalaking katulad mo. Anong ibig mong sabihin? Alam ni Jimmy na binobola lamang siya. Mahusay ang bokatora ng babae. Mukhang sanay na sanay magpaikot. Ako ba? Tatanungin mo kung ano-ano? Gusto kong lumabas. Kung ayaw mo, wag. Napikon na si Laika dahil sa sobrang pagpapakipot ni Jimmy. Humakbang na ito at akma ng aalis. Mabilis na pinigilan ni Jimmy ang dalaga sa braso. Teka muna, sandali. Magpapaalam lang ako sa mga kasama ko. Hayaan mo na sila. Halika na. Mapilit si Laika, kaya hindi na nakuha pang tumanggi ni Jimmy. Si Laika ang nagmaneho ng sasakyan. Hindi makakayanang mag-drive ng doktor dahil baka madisgrasya sila. Nangingiti si Laika habang hawak ang manibela. Sinusulyapan si Jimmy na noon ay nakahandusay sa pagkakaupo at halos hindi na makagulapay. Kapag ginusto ko, hindi maaaring hindi ko makuha. Isip ni Laika. May bago na naman siyang biktima. May bago na naman siyang uutuin at huhut-hutan. Humantong ang dalawa sa isang pribadong silid. Parang nagdadalawang isip si Jimmy. Lasing siya pero kahit papano'y diretso pa rin ang takbo ng utak niya. Alam niya na maruming babae si Laika. Siguradong kung sino-sinong lalaki na ang pinatulan nito. Matino at disenteng lalaki si Jimmy. Namimili siya ng babaeng sasamahan. At kahit minsan ay hindi pa niya nagawang makipagniig sa ganitong uri ng babae. Pero hindi siya makatanggi kay Laika. May dala itong panghalina na hindi niya maipaliwanag. Unti-unti nang nawala sa sarili si Jimmy. Unti-unti na siyang nadala. Naging alipin na lang siya ni Laika sa bawat gawin nito at ipagawa sa kanya. Hindi makapaniwala si Jimmy dahil napakahusay ni Laika. Wala pa siyang nakikilala na ganitong klase ng babae. Wala itong kapaguran. Paulit-ulit, pabalik-balik. Halos susuko na si Jimmy, pero ayaw nitong tumigil. Ayaw siyang tantanan. Magdamag siya nitong pinaligaya. Nakatulog na sana si Jimmy, pero muling nagising nang umpisa na naman siya ng babae. Ayaw siyang pagpahingahin kahit na konting sandali. Hanggang sa maramdaman na lamang ni Jimmy na parang tumitibok ang puso niya. Mahal kita, Laika. Bulong niya sa babae. Umiti si Laika habang inaayos ang sarili. Sabi ko, mahal kita. Talaga? Lasing ka lang kaya mo sinasabi yan? Hindi ako nagbibiro. Lasing pa rin ako pero diretso ang takbo ng isip ko. Alam ko ang sinasabi ko. Lihim na namang napangiti si Laika. Ang mga lalaki talaga. Bigyan niya lamang ng panandali ang aliw, nahuhulog na agad ang damdamin sa kanya. Ngayon ay isa pang doktor ang nabihag niya. Isa na namang tanga ang lolokohin niya at paiikutin. At hindi siya titigil. Gusto niyang saktan at paluhain lahat ng lalaki. Nag-uumapaw ang galit sa dibdib. Kailangan niyang gumanti. Ito lang ang paraan para gumaan ang bigat ng dinadala. Muling niyakap ni Jimmy nang mahigpit si Laika. Hinalikan niya ng mariin, pero mabilis itong kumawala sa kanyang mga bisig. Bihis na ang babae. Pinuksan nito ang pintuan tsaka lumabas. Sandali! Huwag mo kong iwanan!
Nataranta si Jimmy nang tumakbo si Laika sa pasilyo. Huwag kang mag-alala. Nasa akin ang calling card mo. Tatawagan kita. Marami pa namang araw eh. Iwinagayway ng babae ang hawak-hawak na calling card. Naiwanan si Jimmy. Hindi niya naman magawang habulin si Laika dahil naka-boxer shorts lamang siya ng mga oras na yon. Walang kamalay-malay si Jimmy na ang babaeng kaniin niya ng buong magdamag ay walang iba kundi si Irene.